Kamusta, Pasigueños at mga kachika sa buong mundo? Ako ang inyong lingkod, #WalkWithLan at welcome sa ating eksklusibong coverage ng Day 29 ng campaign trail ni Mayor Vico Soto para sa 2025 Pasig City elections. Ngayong hapon, sasamahan natin ang ating astig na mayor sa kanyang mga sorties, pakikinig sa mga residente at syempre, ang kanyang matatalas na sagot sa mga isyong hinagis ng kalaban. Kaya't ihanda ang kape, i-on ang aircon at simulan na natin ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, Pasigueño ka ba talaga? Subscribe ka na. I-hit na ang subscribe button at i-on ang bell para updated ka sa mga giting ng Pasig. Baliktad no? Mga kaibigan, isang tanong, sino ang tunay na Vico Soto? Siya ba yung papogi lang daw, sabi ng mga kritiko? O siya yung millennial mayor na nagwakas ng 27 years na pamumuno ng Eusebio Dynasty noong 2019? Ito ang totoo, si Vico ang mayor na nag-save ng 1 bilyong taon-taon sa Pasig sa pamamagitan ng transparent na procurement. Siya yung nagbigay ng no balance billing sa mga ospital para libre ang healthcare ng mga senior at mahihirap. At siya yung hinirang ng US State Department bilang anti-corruption champion noong 2021. Pero teka hindi siya perfect May mga hamon gaya ng mga graft cases na sinasabi niyang politically motivated. Pero ang tanong, sino ang may resibo? Alam nyo kung sino? Kung si Vico ay artista, siguro siya si Daniel Padilla. May itsura, may substansya at may laban. Pero hindi siya nagpapadala sa drama. Kaya naman, Pasigueños, suportahan natin ang laban niya. Subscribe na kung agree ka. Ngayong hapon, abala si Mayor Vico sa kanyang campaign trail. Una, bumisita siya sa Barangay San Nicolas para makipagkwentuhan sa mga vendors ng palengke. Alam nyo, itong mega market ang venue ng kanyang proclamation rally noong March 28. At dito rin niya sinabi, huwag na tayo bumalik sa bulok na sistema ng politika. Sunod, nagpunta siya sa isang youth forum sa Pasig City, pamantasan ng lungsod ng Pasig, kung saan tinanong niya ang mga estudyante, Mayor, paano mo matitiyak na hindi ka magiging corrupt? Ang sagot niya, transparency at accountability. Kung bukas ang libro ng gobyerno, walang pwedeng magnakaw. Pero teka mga kaibigan, hindi lahat ng plano ni Vico ay natutupad agad. Halimbawa, yung 9.6 billion pesos Pasig City Hall, pero 9.2 lang po yan, reconstruction project. May temporary restraining order yan dahil sa mga isyong legal. Pero sa kabila nito, patuloy siya nagtatrabaho. Kaya naman, kung gusto mong updated sa kanyang laban, i-hit ang subscribe button. Ngayon, pag-usapan natin ang kabilang kampo, no? Si Sara Diskaya ng Team Kayadis. Siya yung businesswoman na nangakong gagawing smart city ang Pasig na may bagong ospital, kondo at transport terminals. Pero teka may catch. Ang kanyang St. Gerard Construction na pag-aari ng kanyang asawang si Curly ay nasangkot sa mga kontrobersiya like building without permits at alleged ties sa St. Timothy Construction na dating kasama sa 2025 election automation. At yung The Journal Pasig page, sinasabing bahagi na kanilang smear campaign laban kay Vico na gumamit pa ng vulnerable persons para sa content. Kung si Vico ay si Daniel, si Sara ba si Catherine Bernardo? Maganda ang packaging pero may script na kailangan i-fact check. Pasigueños, kayo ang magdidesisyon. Pero bago yan, subscribe muna para updated ka sa chika. Mainit ang laban sa Pasig at hindi nawawala ang mga issue. Una, yung graft cases laban kay Vico. Sabi niya, politically motivated daw gaya ng issue tungkol sa tax discount sa Converge ICT na pamimigay ng short sa halip na cash allowances. Pangalawa, yung aligasyon na si Sara Diskaya ay gumamit ng British passport noong 2025 na posibleng labag sa election laws. Pero si Vico, sabi niya, hindi niya ito gagamiting disqualification case para iwasan ang dirty politics. At pangatlo, yung fake surveys at negative campaigning online na kinondena na ni Vico at ng DSWD. Ang laban ni Vico ay hindi lang para sa kanya,
Ito'y para sa susunod na henerasyon ng Pasigueños. Ang kanyang mantra, good governance over short-term ayuda. Pero ang tanong, mas gusto ba ng masa ang instant benefits o long-term reforms? Iyan ang hamon sa May 12 election. Kaya subscribe na para hindi ka mamisa updates. Bakit nga ba si Vico pa rin? Simple lang, siya ang mayor na nagbigay ng universal healthcare, nagpatayo ng mga housing projects, at nagbigay ng mga maraming scholarships sa mga estudyante. Siya rin ang naglaban sa palakasan system ng dating laganap sa City Hall. Pero higit sa lahat, si Vico ang mayor na nakikinig mula sa mga vendors hanggang sa mga kabataan. Kaya naman sa darating na eleksyon, ang giting ng Pasig, hashtag giting ng Pasig slate niya kasama si Vice Mayor Dudut Jaworski at Representative Roman Romulo ay nangangako ng mas maraming reforma. Pasigueños, kayo ang tunay na boss. Kung naniniwala ka sa laban ni Vico, i-like, i-share at syempre i-subscribe ang channel natin, #WalkWithLan. At yan, ang Day 29 ng campaign trail ni Mayor Vico Soto mula sa kanyang matalas na sagot hanggang sa kanyang pangako ng mas magandang Pasig, malinaw na #astig ang Pasig dahil sa kanya. Pero teka, hindi pa tapos ang laban, kaya't sumama tayo hanggang Mayo 12. Kung nagustuhan mo tong video na ito, i-hit mo yung like, i-share sa tropa at subscribe na kung hindi pa. I-on ang bell para updated ka sa susunod na video nating chika. Salamat Pasigueños at magkita-kita tayo ulit. #giting ng Pasig, #Mayor Vico Soto. Maraming salamat po sa inyo lahat.